Kailangan bata ka pa lang naglalaro ka na. At saka lagi kang pursige sa paglalaro. Ako, dati ako nananalo. Sila rin, baka manalo rin sila sa mga susunod. Ang sikreto sa paglalaro, kailangan huwag mong isipin na ikaw ay magaling ka na. Kailangan kahit magaling ka, practice ka pa, alamin mo lahat ng mga tira. Limang taon pa lang ako, dinala na ako ng father ko sa Manila. Doon, kaming dalawa, nandoon kami. Bilyaran na mismo ang natuloy namin. Pero umabot ng 3 taon, siyempre hindi pa masyadong abot yung mesa. O nung abot ko na, naglaro-laro na ako. Pagdating nga doon, tuntong ako, bilyaran na eh. Tatay ko, hindi sa bilyara, kundi sa barbero. Maganda, barbero ng gugupit. Sa umaga kasi, bago papasok no, nag-isayo ako, walang tao. Ako lang ang naglalaro sa umaga eh. Alas 5 pa lang, yung pasok ko, alas 7. Mga 30 minutes lang, di wala na. Mamayang labasan na. Magdating ng gabi, matutulog na, wala na naman tao. Ako naman maglalaro. Ako lang mag-isa, lalarin ko, tapos doon na rin ako matutulog. Doon sa ibabaw ng lamesa. Yung pangalan niya, doon sa Santa Cruz, sa Binida, sa Lucky 13. Doon na rin ako gumaling. Doon na rin ako nangharang, akala nila walang marunong doon. Mga ramen dumadayo doon, eh puro talo naman sila, hindi nila alam yung tira ko kung magaling o hindi. 8 taon pa lang ako nung maglaro ako dito sa bilyar. Kaya ako naglaro dahil wala akong ibang mapuntahan, wala akong ibang malaro kundi bilyar. At saka nakikita ko sa mga tao, yung mga naglalaro doon, pagka nanalo, binibigyan ng pera. O kailangan maglaro na rin ako para pag nanalo ko, bibigyan din ako pera. Grade 1 ako, 8 taon din ako, doon din sabay yun, naglalaro. Gumaling ako sa bilyar, 12 years old. Magaling, nangaharang na ako, lumalaban na ako, kung saan-saan, dumadayo. Nag-high school ako, first year high school. Umpisa pa lang, ang pasok ko sa high school, alas 6, alas 7 simula. Labas ko, alas 3. Pagdating ng alas 3, yung mga manager naghihintay na doon sa labas, dadayo na kami. Paglabas ko, punta na kami iba-ibang lugar. Abutin kami hanggang umaga. Iatid na lang ako sa eskwelahan, alas 6, dahil alas 7 ang umpisa. Kaya lang, sa eskwelahan, doon na lang ako natutulog. Hindi naman nila alam natutulog ako sa school eh. Hindi rin nila alam na dumadayo ako dahil hindi na ako umuwi. Dahil umaga pa lang, sinusundo na, hapon pa lang, sinusundo na ako. Wala nang tulugan yun. Maghapon na yun, dayo kami ng dayo. Nagtagal, 1999, nag-world champion ako, nag-champion ako. Tinatawagan na ako sa lang, gusto bumalik ako doon, pumasok. Wala na, may edad na ako. Alam mo, kahit dati, kinita ko 90 pesos. Pero mga pisa, nanalo kami, porsyento ko 90 pesos. Ganun lang ang pinakamalaki nung araw. Pero nung nakakapisa na ng malalaki, doon pa lang nagsimula. Ang pangalan nito, dito lagi ako nagpupunta, dito sa St. Martin, dito sa Dao. Dito lagi ako nagbibilyar dito pagka nandito ako sa Pampanga. Nandito lahat yung mga kaibigan ko, mga kumpare ko, itong may-ari, ito ang kumpare ko, si Pare Ruben. At tuwing umaga, dito ako naglalaro. Nagkakilala kami ni Parang Efren since 1990s. Simula nung nagkakilala kami ni Parang Efren, yun, parang magkapatid na rin, gano'n, magbarkada na rin. Parang si Parang Efren, parang hindi mo niya pinapakilala yung sarili siya. Siya si Efren Bate, gano'n siya. Very humble siya, gano'n siya. Hindi mayabang, hindi mas... Kaya ako nagustuhan, wala akong ibang malaro. At saka doon ako, kumikita na rin doon sa pagbibilyar. Biro mo, wala akong ginagamit na pera.
Basta ako, laro lang ako ng laro. May namumista, may nakakakita eh. Kahit na yung pagpunta ko ng ibang bansa, meron taga ron din nagdala sa akin dahil nakitaan ako ng tira. Kaya hindi ko alam may tournament doon. Ang alam ko, mga harang lang kami. Yung pupunta kami iba-iba lugar, wala akong alam na may tournament eh. Pagdating doon, puro may tournament pala. Ang unang tournament dito sa atin, 1983, yung first professional pocket billiard tournament. Doon lang. Wala pong premyo. O ngayon, may nakakita ng mga tira, dinala ko sa Amerika. Ayun, 1985, nagsimula na doon. Marami magagaling, nakita ko, puro magagaling lahat. Yung pumunta nga ako doon, puro panalo nga ako eh. Wala pa rin akong kinita eh. Yun na dapat nyo, tinatanong ko ano kung paano nangyari doon sa mga kinita ko. Wala. Ano hong nangyari doon? Talo pa raw kami. Sa may kapital? Ibig sabihin, talo pa raw kami sa gasos. Eh, tapos, umuwi na kami, babalik ulit kami. Sabi ko doon sa manager, boss, ba't pa tayo babalik? Nanalo na tayo. Talo pa tayo. Eh, kung matalo pa tayo doon, di lalo tayo talo. Hindi, kikita na tayo doon. Sabi niya, dahil may mga commercial na rin. Eh. At yun na, magiging 50-50 na rin tayo, sabi niya sa kontrata. Hindi ko naintindihan nga. Di pa ako masyadong marunong mag-English. Sabi nga, pag nag-Englishan, di kami magkakaintindihan. Kumita ako, yung taga-Amerika na mismo. Kailan hindi ako nagbibilyar, doon pa ako kumita. O tapos nun, inuli naman. Nakulog din. Nakulog din. Nakuling siya, tapos balik kami. Ang kumuha na sa amin, yung boss ko na, si Boss Puet, yun, nagsimula na yun. Pag alas 8 na paggising niya, paatid na dito sa bilyaro na ito. Kaya dito magkakape, tapos bibili mo ng barbecue ng saging, palabok, gano'n. Tapos magche-chess lang siya rito hanggang maghapon na dito. Kaya pa. Hindi pwede nga ganyan, maghihina ako. Simpleng tao lang siya, hindi makwento. Kung hindi mo kakausapin, hindi man sasagot yun eh. Pero pag sa amin, kung mo talagang close na, pag kami-kami na, nagkukwento. Pero sa ibang tao, hindi man nagkukwento yan. Kala na lang iba, suplado siya, ano, ganun lang talaga. Ito, yung kapatid ko yun. Pinapagkakamalan ako yun eh. Tapos yung may mga, pisa na yung mga news nga ganyan, kung ano nangyayari. Yung mga, kung saan kami nagto-tournament, ganyan. Pinakamalaking event na sa liyong ko, yung IPT. O yun, nanado ako doon sa IPT, doon pa lang. Ang naging premyo, $500,000. Eh, kako nga, aabot na sana ng 1 million eh. Kasi sa mga tournament, hindi pa ako nanalo ng $1 million eh. Kako nga, pagka kumita ako $1 million, hindi na ako magbibilyar. Ang hirap. Biro mo, ang premyo namin nun, $14,000 lang. Tapos minus pa, minus tax pa, hindi mo naman makukuha lahat. Bago maibigay sa'yo, bawas na. Yung World Pool Championship 1999. Kasi hindi pa kilala bilyar dito eh, kahit saan eh. Hindi pa kilala dito sa atin. Na-televise all over the world, kitang-kita na. Di may ebidensya na. Ang mga Asian player natin dito, walang nagpupul. Puro snooker, carom na nalaro nila. Kaya nagbibilyar na sila, meron na silang pool. Kahit na doon sa mga Saudi, snooker din yan. Ngayon, nagbibilyar na rin, pool na rin. Yun ang maganda, kumalat siya sa buong mundo. Kasi amang parika yung dating kong kalaban dito, pero wala pang tournament nung araw. Kami yung dalawa lagi magkaribal nung araw. Yun ang dating champion dito, kung tawagin din siya dito champion. Kami hindi pa. Tapos niya, mga mabigat ng mga kalaban karama, pero hindi na kami magkalaban nito eh. Si parang Django, siya na dapat eh. Kaya lang, hindi naman kami magkalaban dito.
Uy, hintik na. Ako, ito na meron po siya. Saan yan? Yan? Turing ko sa kanya, hindi lang kaibigan, tsaka parang tatay na rin, gano'n, best friend, dahil napakagaling niya makisama, wala akong masabi sa kanya, kahit yung mga ibang tao, gustong-gusto siya. Doon sa tatlo kasi, hindi masyadong dumarating, kaya nawala sila sa grupo ng pag-sponsor ni Boss Puyat. Nagsimula kami ni paring Efren, 1992. Pero before noon, nakakalaban ko na siya dito sa atin. Nagsimula kami magsama nung magkita kami sa US hanggang ngayon. Siya yung lalo na pag-banda, siya yung pinatitira. Siguro, wala pang 1980, magkakilala na kami, pero magkalaban kami nung araw. So hindi na kami naghiwalay. So almost 27 years. Si Strick lang, kasama, kaedad namin, magkasabay sila ni Parang Django. Hindi na rin sikat ang pangalan niya ngayon dahil marami nang magaling sa kanya ngayon. Pero magaling pa rin siya. Magaling sa kanila nung araw, kung panahon na dumadayo ko yung Mike Seeger. Kaya lang nahinto siya. Ngayon, maraming gumaling yun, mga bata. Ang magaling ngayon sa Amerika, yung Shane Bamboning. Sa Europe, marami gumaling. Dito sa Russia, meron din gumaling. Yung mga batang gumagaling niyon, at saka mga bata natin gumagaling dito para pares din. Mas marami tayo dito. Tinitingnan ko ang tira nila. Pag nakikita ko, iba-ibang tira, ginagaya ko yun. Napuposisyon sa mga tira na na dapat ganun ang gagawin ko sa nakita ko sa kanila. Ang mga magagaling natin, ang magagaling kahit siya, pag nag-magic sila, trick sila, inaayos nila. Tinitira, inaayos. Yun, tournament na mismo eh. Ilabang ko. Ginagamit ko yun dahil mahirap yun eh. Napulit ko lang siya sa mga hindi marunong. Marami kasi siyang tirang hindi nagagawa ng kapwa ko player. So kung minsan, kagaya nung sinabi niya, nagtataka nga ako kung bakit, paano nangyari yun, yung ganong tira. So siya lang nakagawa talaga nung, kaya tinawag siyang The Magician. Yung mga Amerikano na rin na nagsabi sa kanya na talaga imposible yung mga tirang ginagawa niya na walang nakakalam kundi siya lang. Malaki yung bagay kasi nung araw siyempre, hirap na hirap kami kung saan-saan lang kami. Ngayon siyempre sa paglalaro ng bilyar, medyo kumikita, dyan din. Kaya nagkaroon ng pag-asa. Ang naipundar sa paglalaro ng bilyar, siyempre, bahay, lupa, ganyan. Ang bumibili, si Mrs. Tapos, mga kapatid, bibigyan din para din sa kanila. Ganyan. Yung sa amin, mga isyam, ang meron sa amin. Isyam na bahay lupa. Doon napunta lahat. Hindi naman malaki, saan pupunta yung mga ganon yun eh. Bawat kita nga bibili, kaya wala pa rin kaming pera. Siyempre, yung gusto ko doon, meron din ako panggastos para sa pamilya ko. Yung para sa akin naman, gusto ko lang yung may laro-laro na konti-konti. Pagka hindi nga ako nakakapaglaro kahit inaantok ako eh. Kaya kailangan meron din nga. Pagka yung makakita, hindi naman sa akin, bibigay ko rin sa kanila, pamilya. Di nga ako mahilig mamasyal eh. Pasyal, kung sa may laro, doon ako. Dito kahit na anong laro, kahit na chess, kahit na yung bara, kahit na basta nakakapaglaro ko. Pag naglaro ng chess si Paring Efren, pag marunong ka sa kanya, ito siya. Pag marunong siya sa kalaban, ayaw niya. Gusto niya yung match na match ng balikatan. Yung tinatalo ka niya, tinatalo mo, yun ang gusto niya. Afternoon, Manila, and welcome to the 30th SEA Games Philippines 2019. Ang inaasa atin dito sa ating bayan, magkaroon ng gold. Akala nga nila, lamang ako eh.
Hindi nila alam, kalaban ko, world champion. Pero maganda na rin at saka naging bronze. Pero malungkot din dahil bronze na. Siyempre, inaasahan dito sa atin na mag-gold tayo din sa karambola rin. Mga puro pang matanda yung karambola eh. Kasi yung mga matatanda na wala na. Kaya 3 na lang kaming natitira dito sa mga player ng karambola. Walang mga batang may gusto maglaro ng karambola eh. Kaya kami lang pwedeng maglaro. Maganda nga. Doon, nagka-bronze pa kami kaysa doon sa wala. Yung mga kalaban naman yun, kahit anong country makalaban namin, tatalon naman, wag lang yung Vietnam. Dahil ang Vietnam, yun ang pinaka-laro nila, yung karambola. Parang dito sa atin, ang pinakalaro natin dito, yung pool, itong ganito. Kaya lamang tayo rito. Yun doon sa karambola naman, Vietnam. Tapos lahat doon kaya na natin. Napakaganda nyo kahit itong SEA Games natin kasi dito lang. Ang inaasahan nga dito sa atin, yung masiyahan nitong bansa natin na magkaroon ng lagi nga may palaro every 2 years o every 4 years na mayroong mga ganyan laro. Karom, 100. Maganda ito, lalong-lalo na kung yung pool nalagay sa Olympic, mas maganda sana dahil wala pang nakakakuha ng gold sa Pilipinas dito sa Olympic eh. Baka pag dumating yung pool, magkaroon tayo ng gold. Kaso ayaw na makalaban sa pool. Ayaw nila dahil nag-demonstrate na kami noong panahon 1991. Kami lagi nananalo, yung team natin ang panalo. Biro mo, 91 to 95, tayo panalo. Every year naglalaro, kaya umayaw sila, wala daw silang panalo. Dati alam mo, yung tanong sa akin, meron ka bang alam na darating na mga magagaling pa dito na magiging parang ikaw? Sabi nga, gusto ko nga maraming gumaling dito sa atin para may kalaban kami. Pag walang gumaling, wala kaming kalaban. May dumating na mga bata, ayaw na kami sali. Tanda na raw kami. Dito pagsubok nito, pagka nalaos ka na, wala na. Yun na yung malaking kawala mo pagka hindi ka na makapaglaro ng maganda. Yun ang pinakamahirap. Mas gusto ko, firming kumpleto itong kamay ko sa paglalaro para dire-diretso. Pero pagka limbawa, iba na magiging tira, yun ang pinakamahirap. Sabi nga, sana pwede pa ako habang naglalaro ko. Siyempre, importante hanggang ngayon, marami sumusuporta sa amin. Hindi lang ako, kami lahat ng mga pool players, sila parang Django, mga ibang athlete pa. Marami sumusuporta, lalo-lalo na yung mga followers. Yan, mga ganyan. Ang gobyerno, willing naman magsuporta. Importante din sa amin yung mga suporta nila para sa amin. Dahil minsan meron din mga player, wala naman eh. Kami, meron kami sponsor. Kaya pwede naman kahit na sponsor na yung gagastos sa amin. Pero pag wala na, gobyerno o yung mga taong mga followers namin, yan. Siyempre, yung mga mensahe ko sa mga billiard player, lalo na mga baguhan, sa mga bata muna, huwag nilang pabayaan pag-aaral, tapusin mo nila yung pag-aaral nila bago mag-billiard. Dahil hindi naman paniguradong gagaling sila eh. Masigurado yung pag-aaral nila. Biro mo ako nagpunta. Kinakausap ako ng tao, hindi ko naintindihan. O mag-uusap kami tungkol sa wala akong alam. Kung nakapag-aaral ka, alam mo rin sasagutin. Kung gusto nilang mag-billiard, tapusin muna na yung school bago sila mag-billiard. Pero kailangan, nasa condition ulit sila, kung gusto nilang gumaling, kailangan huwag silang gagamit ng mga bawal sa katawan. Ito, sasalayin ko, pupunta ako ngayon sa Louisville, Kentucky. Tapos yung mga exhibition, dati kong pinapanalo mga 1 packet, doon ako naglalaro. Nandun na rin ako, sasalayin ko na rin yung 1 packet, sayang. Babalik ako ng bago February 20. Kasi may tournament tayo dito,
ng The Legend. Kasama na kami doon sa last week ng Pebrero. Ako, pinagmamalaki ko yun dito sa atin, ang atletang Pilipino dahil nakakapagsaya ka sa mga dito sa ating bayan. Siyempre, pag abang nandiyan dyan sila, maasa sila, ikaw naman, pilitin mo naman para magkaroon ng kasiyahan lahat sila. Alam mo, magagaling na yung mga full player natin. Wala na ako siguro mapapay sa kanila dahil sa nakita ko sa mga kaya nga silang naglaro, dahil sila mga bata ngayon gumagaling, yung kaya nilang hindi ko na kaya kasi ngayon kami dalawang para dyan ko, hindi na namin kaya. Kami na rin ang pumili ng mga player na magagaling natin para sila maglaro dito sa SEA Games. Pero napakadami dito sa atin magagaling. Kinabukasan ng sport natin, diro mo, sport lang ang pwede natin ipagmalaki dito sa ating bansa. Yung galing mo, kailangan dire-diretso mo yan.